Hi guys, welcome back to the channel. It's been a long minute since my last video. To make the long story short, nagkaroon ako ng motor accident. Okay, hindi ako yung motor. Okay, let's just not talk about that for now because I want to review this controller. This is the Gameser T4 Pro. Okay, nabili ko siya sa Data Blitz. Sa Mall of Asia Data Blitz ko siya nabili. Nakita ko lang and maganda yung presyo niya. It was 1,195 pesos during that time. Mga 2 years ko na itong ginagamit. So, pag binayaran mo siya ng cash, less 100 pesos sa Data Blitz. So, parang 1,100 ko siya nabili. Nabili ba ako sa kanya eh. Kasi mag 2 years na, ginagamit ko pa rin. Tuwang-tuwa pa rin ako. Ayan, naka-on siya ngayon. First and foremost, kamukha niya ang Nintendo Pro Controller. Even the plastic, the build quality, maganda. And how it looks aesthetically. At nakikita nyo na ito lang yung lights na in-on ko. Hindi naka-on yung ibang lights. As you can see, marami siyang lights. Marami siyang LED lights. Okay? Depende na sa inyo yun kung gusto nyong i-on. I'm reviewing this as a casual gamer. Okay? I'm not going to nerd out so much with this controller. Yung mga importante lang na pag-uusapan natin dito ha. But, let's see kung ano ang ino-offer niya. Nakalagay, highly supports Nintendo Switch games. This is super true. Kahit anumang version ng Nintendo Switch na meron kayo, this is the controller na sobrang ganda para sa Switch. Also, ang i-add ko lang, while I'm talking about this for the Nintendo Switch, never ako naka-experience ng analog drift. Di ba yan ang problema ng Joy-Con sa Nintendo Switch? Nagkakaroon ng drift problem. Never ko na-experience yung drift dito when it comes to Switch. Okay? So, meron siyang drift. Naka-experience ako ng drift dito, don't get me wrong. Very rarely, and sasabihin ko sa inyo kung anong device later. Nalaro ko siya sa lahat ng platforms na to. Android phone, iOS, iPad Pro. Okay? Yung COD, ang madalas kong ginagamit dito. COD. Call of Duty yon. Tapos sa PC, ngayon, actually, ginagamit ko siya. Grand Theft Auto 5 online. Also, Witcher 3 Complete Edition. Sa Switch games naman, natapos ko na yung Breath of the Wild. Zelda. Yung Mario Wonder. I did play Witcher 3 din using this controller sa Switch. So, very versatile siya. Now, next naman, yung 4 customizable buttons for highly personalized configs. Ito siya. Yan. So, 1, 2, 3, 4. Okay? Isa lang masasabi ko dito, never ko siya ginamit. But for those gamers na gusto ng extra controls, 'di ba? Mga shortcuts, you can use this. So 4 to. LED lights are in transparent T4 Pro body. Ang ganda nga naman ng body niya. So transparent kaya kitang-kita yung LED lights. So para siyang transparent black. Wired connection via standard Type-C. Yan. Meron siyang kasamang cellphone holder. Ito itsura nung sa cellphone holder niya. Nakikita nyo may plastic pa. Never ko pa nagamit. Dito lalagay yung cellphone. Nakalagay dito, asymmetrical motors, linear trigger button, anti-slip soft rubber cap. Maganda nga naman yung feel nito, itong analog niya. And 600 mAh large capacity battery. Pag chinek nyo yan sa Google, nasa 4 to 7 hours yan. But depende yan kung paano nyo ginagamit. Ako kasi gusto ko i-maximize yung battery. As a gamer, mas importante sa akin na matagal ko siyang nagagamit. So, minsan, ino-off ko yung vibration. Actually, most of the time, ino-off ko yung vibration. And yung LED lights. Okay? Although, isi-set ka talaga sa mood nung lights kasi ganda nga naman tingnan ng lights. Okay? I'm not going to lie. But once nag-start ka na maglaro, di ba? Hindi mo na tinitingnan yung controller mo eh. Nakatingin ka na doon sa screen. Okay? For ilang hours. You're not, oh, ganda ng lights ito ha. Tapos naglalaro ka, ang ganda ng lights. No. Right? Di ba? Pag naglaro ka, nandun ka na. Nakatuto ka na sa screen. You're immersed in that gaming world already. Sa akin, totoo yung sinasabi sa Google. Umaabot nga siya ng mga 7 hours, yung 600 mAh. And for me, siguro nasa mga 3 sitting yun. 3 gaming sessions. Goods na yun. Tapos charge ko siya. Mabilis naman siya ma-charge. Siguro mga less than an hour tapos na kagad yung charging niya. Kasi maliit na nga lang naman yung battery. As a casual gamer,
Ano pang masasabi ko sa controller na to? Unang-una yung build quality niya. Ganda. Yung feel niya, solid. Hindi siya feel na, alam mo yung cheap plastic, hindi. Parang high-end quality plastic siya. Tapos pag tiningnan nyo tong handles, dito sa likod, parang textured plastic siya. So, ito yung grip para hindi madulas. Also for games, sir, pag tumitingin ako ng mga YouTube vlogs, nagulat ako kasi even si Linus nagulat kasi nung nag-rate siya ng mga tiers ng mga controllers, actually, isa sa mga top controllers ang GameSir ngayon. Let's talk about the cons. Yung cons naman ito, hindi siya Hall effect. So, pwede siyang maging prone talaga sa drifting. Siguro mga 3 to 4 times lang nangyari sa akin to sa iPad Pro ko gamit. Tapos, Call of Duty Modern Warfare. Okay? Doon siya nagkaroon ng drifting problem. Pero sobrang rare. Buti na lang. Okay? Kasi pag naging recurring problem to, talagang hindi ko i-recommend to. Maganda yung feel ng analog sticks niya. Pag pinrest nyo, this is how it sounds. Lalagay ko na sa mic ha. Ayan, naririnig nyo. That's how it sounds. Triggers in the back. Basically, sounds the same naman. Okay? But, very responsive siya. Madali siyang i-pair. Isa sa mga hindi ko nagustuhan dito is yung receiver niya na 2.4G na receiver going to PC. Katulad ngayon, naglalaro ako ng Grand Theft Auto. Papakita ko sa inyo itsura ng receiver niya sa likod. Ayan yung receiver niya. Tapos meron siyang ilaw na color red. So yun, hindi ko nagustuhan yung receiver kasi pag yung receiver nilagay mo dito sa taas ng desktop mo, talagang nakaka-distract siya. Medyo malakas yung color red nag-i-emit ng light. So kailangan mo talaga siyang ilagay sa likod. And medyo masakit sa mata yung color red. Other than that, medyo nabugbog ko na rin tong controller na to and masasabi ko matibay siya. Hanggang ngayon, crisp pa rin yung mga buttons niya. The D-pad is not the best when it comes to feel, but it works. Now, I'm playing Grand Theft Auto. Check this out. Lagyan natin ng konting sound. Very responsive pa rin ang kanyang analog movement. Okay. Labas tayo dito. Run. Grabe, sobrang responsive. Okay. Okay. This I use a lot, the trigger button, because sa Grand Theft Auto magdadrive ka ng maraming beses. Okay. See? Sobrang sulit pa rin siya hanggang ngayon, although hindi siya Hall effect controller. Oops. Okay. Kitang-kita nyo naman. Labas natin yung barrel. Okay. So just a sample of one of the games that I play. Okay. Right? Ganda. And right now, I'm using the 2.4G receiver. Okay, so nakita nyo na yung aking mga pros, mga gripes with this controller. But all in all, I am very impressed with this controller. Very impressed. 2 years ko na siyang ginagamit and it still feels really good. The big question is, i-recommend ko pa rin ba sa inyo to? So they are still selling this sa Data Blitz website for the same price, 1,195. Ganun pa rin siya. But I will tell you right now, wag nyo nang bilhin to kung hindi kayo makakahanap ng murang-murang second hand. And the reason is, naglabasan na yung mga bagong models ng GameSir controller. And I recently purchased a new one. This is the GameSir Nova Lite. Ito siya. Okay? Tingnan nyo naman yung box. Ang layo, di ba? Ang layo ng box versus this. Okay? This is actually Data Blitz pa rin may-ari kasi ng Pixel Play. Okay? So, nabili ko siya sa Pixel Play ng actually yung resibo niya is 795. Pero nabili ko siya sa Shopee with vouchers, naging 699 pesos na lang with vouchers. Okay? So,
ito lang masasabi ko. Not unless makabili kayo ng sobrang mura nito na second hand or brand new, basta sobrang mura kasi ito Novalite. Tingnan nyo naman. May case pa. May case pa siya. Okay? Ito ang i-review ko next. Kakarating lang nito. And 699 pesos ko lang siya nabili. Sabihin na natin 800 pesos, mas mura pa rin dito. And meron din siyang receiver, and this is the elephant in the room. Hall effect sticks na po siya. So, ibig sabihin nun is iwas drift. Hindi naman nangyari sa'yo yung drifting problem because of the Hall effect. I think siguro sobrang slim chance baka pwede pa rin mangyari, but unlikely. Isa sa mga problema kasi nito is dust collector din to eh. Pag wala kang cover, after 1 or 2 days, medyo dusty, linis ka ng linis. So that's it for this video, guys. Gusto ko pa rin talagang gawa ng video tong T4 Pro because I think ito talaga yung controller that, in my experience, this is the controller that put GameSir on the map when it comes to controllers. Kasi merong 8-bit do. Karamihan ng mga tao, yan ang gusto, 8-bit do. But GameSir, they are here and I think they are here to stay and they might be in the competition for the top spot when it comes to third-party controllers. Paganda ng paganda mga controllers itong GameSir. And wag natin silang underestimate. I'll see you guys on my next video. Thanks for watching.